gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Bawat minuto ng ating bakasyon, mahalaga. Bawal ang boring. Sa Mindoro, may zipline mula sa bundok hanggang sa mga isla. Sa Subic, subukan ang jetovator at hoverboarding. At sa Sorsogon, pwedeng mag-swimming kasama ang mga isda. Oh guys, here we are! Hi guys! Bukas yung pintuan, oh! Gagraduate ako! Nabalita siya nito lamang nakaraang linggo nung na-videohan habang sakay ng LRT na bukas ang pinto. Hi guys! Yeah, masaya to. Family. Literally. Oh, delikado pero saya. Marami na sa Star City. Ang biro ni James na para raw siyang sumakay sa isa sa mga ride sa theme park, pues tototohanin namin. Pero nanginginig na ako. Isasabak namin siya sa totoong extreme rides. Lubos-lubusin na natin ang joyride ni James. Ang kakaibang island hopping sa Sablayan, Occidental Mindoro. Kung saan makakapunta ka sa kabilang isla sa pamagitan ng zipline, ang Sablayan Zipline. Kaya napag-isipan na marami namang zipline ang ibang lugar, subalit ang kakaiba sa bayan ng Sablayan, ito ay longest island-to-island zipline in the world. Dalawang isla ang sakop ng zipline na ito, ang bayan ng Sablayan at Pandantiqueño Island. Ang distansya ng dalawang isla, 1.4 kilometers. One to Sawang selfie. Dahil nga sa ang bayan ng Sablayan ay kinikilala na sa mga yamang likas, naisipan ng bayan ng Sablayan na magkaroon naman ng isang man-made attraction na kung saan ay mararagdagan ang karanasang maidudulot nito sa mga turista. So, dito ako ngayon sa Sablayan, Occidental Mindoro upang itry ang the longest island-to-island zipline. Tara! Hinunan muna ng blood pressure o BP si James. Tapos island to island siya. So, medyo, oh my God, adventure to. Kinabitan ng safety harness at helmet. Oh my God, kinakabahan ako. At saka umakyat sa halos 21 meters na taas ng tower. Ay, kayo dyan mga nanonood, itry nyo din to. Pagkatapos ng school natin, oh my God! Stress na stress tayo, kaya dapat matry talaga natin to, no? Para matanggal ang kaba ni James, aba, dumaldal siya ng dumaldal. Ay! Kaway-kaway dyan! Taas! Oh my God! Dito na ako! I'm so excited! Maya-maya pa. Ready, set, go! Oh my God! Oh! Oh! Sa zipline! Island to island! Oh my God! Nakulit na ako yan! Nakulit ko yung baba! Oh my God! Ang ganda ng view! Oh my God! Thank you! Just the power! Oh my God! Oh! Sa haba ng ride, si James naglitanya. Parang pagsakay pa rin ng LRT ang pen. Mas safe! Mas pinabongga! Mas pinasaya! Oh my God! Oh! Oh! Ito na! Oh! Ang journey stops here. Gusto mo bang ulitin? Giselle, ang ganda! Si James, aba, ayaw paawat. Nag-round trip sa zipline.
sobrang nag-enjoy ako. Ang ganda ng view, maraming starfish. Safe na safe kaya, winner! It's that time of the year, dapat mamasyal. Pero kung staycation lang o sa bahay lang, sagot na namin kayo. Sa Marble Capital of the Philippines, Romblon, siguradong hindi kayo mababato sa nakatago nitong ganda at pambatong paraiso. Ang kwento sa likod ng mga sahog ng halo-halo at pampalamig. Alamin bago i-enjoy ngayong tag-init. Napakasarap. Encounters with wild animals and diving with sharks sa South Africa. Hunting for the Northern Lights o Aurora Borealis in Iceland. At playing with penguins sa Antarctica. Mga natatanging karanasan ng mga saksakan ng swerteng Pinoy explorers. Sila man, tourist attraction din ngayong summer. Mga Pilipinong ubod ng talent. Sa Leyte at sa Bataan, ang hamong hinaharap ng dalawang bagong kaso ng parasitic twins o yung mga ipinanganak na kabahagi ng kanilang katawan ang kanilang kakambal. Susunod, pasyal-pasyal sa Taal. Malapit lang maganda na, makasaysayan pa. At ang kanilang mga handog, yummy. Ay, sadyang mainit. Sarap. Tizik. Next stop, sa Subic. Wagas pa rin kaya kung siya'y makareact. Ang una niyang susubukan, ang dinarayo ritong levitating hoverboard. Galing pa raw ito ng Amerika, pakana ng negosyante at adventure junkie na si BJ Ang. Mula ito sa konsepto ng flyboarding at surfing. Katulad din ng ordinaryong hoverboard, pwedeng i-tilt side by side para sa gustong direksyon. At ang paglipad, pwedeng umabot ng halos 5 meters pataas. Umaangat ang naturang hoverboard sa tulong ng 18-meter Kevlar hose na naka-attach sa jet ski. Yung hoverboard, idea na yan is nagmula doon sa movie na Back to the Future kung saan ginagamit nila ito para mag-travel from different places. Ang difference lang is tayo, kaya natin sa tubig and kaya din niyang umangat pero using jet ski. Mga Ben, dito ako ngayon sa Networks Jet Park in Subic upang itrakan nila pinagmamalaking hoverboard. Ngayon, magpapaturo ako kay Kuya kung paano ito gamitin. Kuya, paano ba ito gamitin? Tinuruan muna siya ng basics at safety precautions. Isang paa natin dapat sir, nakapasok na po dapat yan. Okay. O, tapos yung kamay po natin dapat sir, nakahawak na po dapat yan. Tapos kapag naramdaman nyo na po mag-push your hoverboard po, okay na po yun, napasok nyo yung ano po. Okay. So, Gora bells na. Okay. Kayo na po yung mag-abala sir. Yung operator ng jet ski, yun na po yung magbibigay ng gas sa inyo para makalipad po kayo. Wala etchos yan ha. Go lang ng go. Okay, good. Sabay sinuotan ng life jacket. Okay. Okay. Ready na po kayo sir? Ready na. Nung una, hirap siyang magmaniobra. Pero maya-maya pa. Enjoy na enjoy ang ating bida. Mga Ben, mas scary ko pa yung electric to mga under na nakabukas. Itong hoverboard na to, di ko kaya. Ah! Ayoko na! Babush!
Ang ride na ito, nagkakahalaga ng 4,500 pesos kada tao. Pero may isa pa raw na must try sa Subic, ang Jetovator. Para ka lang daw ritong nagje-jet ski. Yun nga lang, umaangat din ang Jetovator sa tubig. Pinaaandar din ng Kevlar hose na konektado sa jet ski na merong 2 manibela para makontrol ang direksyon. Pero si James, kinabahan at hindi ito sinubukan. Sa mga ganyan yung gusto kong gawin kanina pa. Mukhang nag-enjoy si Kuya. Go na go, Kuya! Ah! Ang saya niyo mga bek, kasi hindi ko kaya. Oh my God! Gusto ko talagang libutin yung Pilipinas muna. Love your own country first. Gusto kong mapuntahan yung mga lugar na hindi pa ganun kasikat. Gusto kong, isa ako sa makaka-discover nun. At gusto kong gamitin yung pagiging advertiser ko para i-promote yung mga lugar na yun. Sa mga gusto namang chillax lang, pasyal na sa Subic Beach sa Matnog, Sorsogon. Ang buhangin dito, maikukumpara raw sa Boracay at Palawan. Puting-puti at napakapino. Pero bukod sa pagtampisaw at paglangoy, mag-e-enjoy ka rito sa snorkeling, close encounter sa mga kalahi ni Nemo o mga clownfish. Sa likod naman ng Subic Beach, mamangha sa lagoon o pool sa loob ng kuweba. Pwede ritong mag-cliff diving, basta ba ingat lang. Pero ang talagang ipinagmamalaki at pinaka-relaxing na adventure dito, matatagpuan daw sa Huwag Lagoon Marine Sanctuary. Pwede kang lumangoy kasabay ang 40 species ng isda. Kasama na rito ang endangered na maming, goldman sweetlats o angelfish, leopard coral grouper, labahita, tanige, talakito, lapu-lapu at marami pang iba. Sa malalim na bahagi naman ng karagatan, may mga malalaking sea cucumber, taklobo o giant clams at lobster. Marami na yung umasa sa karagatan, paunti na yung isda, kaya naisipan ko maglagay ng marine sanctuary para magkaroon ng inahin katulad po ng iba't ibang klase mga isda. Nagbe-breed na sila dyan. Libangan lang talaga ni Alex ang pangingisda at pag-aalaga ng isda. Para makatulong sa kalikasan, taong 2007, nagpasya siyang i-develop ang lugar bilang fish sanctuary. Ang feeds na pinapakain sa mga isda, kailangan manggaling mismo sa kanila. Dati raw kasi kung ano-ano ang ipinapakain ng mga turista. Kaya ang ilan sa mga isda, nangamatay. Yung sunblock, isa pa rin nakalasan sa mga isda dyan. Para lalo pang mag-enjoy ang mga turista, naisipan ni Alex na pwede silang makipag-swimming sa mga alaga niyang isda. Heto ang maganda rito. Libre ang entrance. Walang bayad. Saan ka pa? Parang hobby ko na rin ito yung pagpagod ka, pwede ka dyan mag-swimming, kasabay mga isda, alis yung pagod mo. Ngayong bakasyon, subukang lumabas sa tinatawag nating comfort zone para higit na madiskubre ang ating sarili at ang ating kakayanan. Sabay, enjoy! Susunod sa Marble Capital of the Philippines, Romblon. Siguradong hindi kayo mababato sa nakatago nitong ganda at pambatong paraiso. Masarap itong ipalaman sa turon, minatamis
At sahog syempre sa halo-halo, ang langka. Sa halos 9 na hektaryang lupain na ito sa probinsya ng Leyte, tumutubo ang tinatayang 1,000 mga langka na siya raw pinakamatamis sa balat ng lupa. Isa sa may pinakamalawak na taniman ng langka, ang negosyanteng si Job. Ano ang ipagmamalaki mo sa EBR Sweet? Dahil ito na siguro ang pinakamatamis na variety. Sa nila, sa study, umabot ng 25 bricks, 27 bricks yung sweetness niya. Kalimitang nakakakuha raw sila ng 50 hanggang 300 na bunga sa mga punong ito. At ang kanilang mga langka nakararating daw sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Matamis na pero perfect pa rin gawing minatamis. Una po, kukuha tayo ng binalatan na langka, hihiwain natin. Pagkatapos, tanggalin natin yung buto. Tapos, natanggalan na natin ng liso. Tapos, ngayon, hihiwain na natin ng pino. Ngayon, pwede na natin siyang lutuin. Okay, ngayon, ilalagay na natin yung 1 cup ng hiwa-hiwang langka. Tapos, ihalo natin yung 1 cup din na asukal. Tapos, bubuksan na natin yung kalan. Haluin na natin ng mabuti hanggang sa matunan na yung asukal. Lagyan natin ng 1 kutsarang calamansi juice. Tapos, haluin natin at hintayin hanggang sa maging caramelized na talaga siya at ready nang kainin. Dito lang ito matitikman sa Mahaplag. Napakasarap. Ang makunat-kunat at manamis-namis na kaong. Alam nyo naman ba kung saan nagmula? Sa Indang, Cavite, madali raw kumalat at tumubo ang puno ng kaong. Ang mga bunga kasi nito, kinakain ng mga alamid o civet cats na marami sa Indang. Kapag dumunga raw ang mga alamid sa lupa, maaari nang tumubo ang puno ng kaong. At ang bawat balubay o pinagsama-samang buwig nito, maaaring magkaroon ng 8,000 mga bunga. Mantakin nyo, napakaraming kaong nun. Matapos kalasin sa buwig ang mga bunga ng kaong, makukuluan ito sa loob ng 30 to 40 minutes. Pag brown na po ito, pwede na po natin hangunin po ito. At ito po tsak na luto na po ito. Ang 2 hanggang 3 butil ng laman ng kaong, isa-isang susungkitin. Sabay, tuhugasan. Una, painitin ng konti itong ating kasirola. Ang sasa o katas ng pinagputulan ng bulaklak ng kaong, isinalin sa mainit na kawali. Kapag yung syrup po ng kaong ay malapot na, At saka isinunod ang laman ng kaong at dahon ng anis. yung anisona inilagay natin dito para siya ay bumango. At nalalasa rin siya, pampasarap din. Kapag lumapot, pwede nang papakin. Ang sarap naman. Masarap po, hindi po siya katulad ng ibang minatamis na sobrang tamis. Medyo malambot po, pero masarap. Ang kaong at sasa nito, ginagawa rin nilang kaong syrup, kaong vinegar, at kaong brown sugar. Sa kaong, kung tayo ating pagyayamanin, dito kahit hindi nag-aral, basta marunong ka lang umakayat at masipag ka, ay makakapera na ho. Ibig sabihin, kung ito yayabong, maraming tao ang magkakatrabaho. Susunod sa Marble Capital of the Philippines, Romblon. Siguradong hindi kayo mababato sa nakatago nitong ganda at pambatong paraiso. May isa pang sahog ang halo-halo na ginagawa ring candy at classic na flavor ng ice cream, makapuno. Sa Agricultural Research Center na ito sa Lipa City sa Batangas, may 1 hektarya ng lupain na punong-puno ng mga puno ng makapuno. Again,
Meron daw ditong aabot sa mahigit 100 mga puno. 3 years ago, nag-umpisa yung paggagawa ng roadmap ng Makapuno. Doon namin nalaman na talagang malaki ang demand. Kasi hindi lamang naman yun para sa halo-halo, sa mga minatamis. Meron siyang laman sa loob na pwede pang gawing into nutraceuticals. Ang bunga, ginagawa nilang minatamis at makapuno balls. Para sa minatamis na makapuno, biniyak muna ang bao ng makapuno. Tapos aalisin lang natin siya. Hindi kasi natin siya isasama doon sa ating kakayubi na meat. Kailangan daw kasing makuha ang pinakatubo o embryo nito. Itong endosperm na to, nandoon yung embryo. Pero bago pa natin ito makuha, may proseso pa ito doon sa laboratory. Kinayod ang laman. Ilalagay po natin yung tubig sa ating kawali. Nilagyan ng glucose, asukal, at syempre, ang kinayod na laman ng makapuno. Iiwan na po natin siya hanggang sa siya ay maluto, mga 30 to 40 minutes. Masarap siya na hindi matamis masyado, masarap kainin, hindi matigas. Para naman sa makapuno balls, kailangan munang buong mabalatan ang bao. Panandali ang ilulublob sa mainit na tubig. Sunod na gagayatin gamit ang makina. Uhulmahin na parang bola. At mamatamisin. Kung sa may mga diabetes, hindi masyadong sa katawan na mga sugar. Okay siya, hindi siya masyadong matamis, medyo makunat. Sa ngayon, patuloy raw ang kanilang pag-aaral sa iba pang pwedeng pakinabang sa makapuno. Kukunin niya yung maliit na kulay puti na siyang pinakabinhi ng makapuno at ililipat niya yon sa artificial medium na nakalagay sa test tube. Yun yung pinakalupa kung sa paso ang ating pagtataniman. Sisilbi siyang pagkain, food, para lumago yung inilagay nating binhi ng makapuno. Ang mga palamig, alam nyo ba kung paano ginagawa? Sa pabrika na ito sa Quezon City, gumagawa sila at nagbibenta ng iba't ibang instant palamig mixtures at packages. Meron ditong scramble, shake, sago at makulay na gulaman. Sa malaking blender, inilagay ang isang sakong pre-made mixture na merong gatas, creamer, asukal at carrageenan o seaweed extract. Sa loob ng 18 minuto, ipoproseso ito. So matapos siyang haluin, ipapak na natin yung powder sa packaging natin. Kapag gagamitin na, kailangan lang tunawin sa mainit na tubig hanggang sa kumulo. Ang kanilang mga gulaman, merong iba't ibang flavors. May pandan, strawberry at mango. Kaya po ito yung mga products sa pinili namin kasi ito yung everyday na kinakain ng mga Pinoy. Mga sahog ng paborito nating halo-halo o palamig. Bawat isa may kwento, nagmula sa likas kayamanang bigay ng Panginoon para ang ating tag-init mas kaya nating tiisin. Susunod, pasyal-pasyal sa Taal. Malapit lang maganda na, makasaysayan pa. At ang kanilang mga handog, yummy. Ay, sadyang mainit. Kabayan tayong nang dahil sa trabaho, pinagpala. Narating na ang iba't ibang sulok ng daigdig. Nakita na ang Northern Light, nakalibot na rin ang Europe, South Africa at Antarctica. Ang isang manlalakbay, mamamayan, hindi lang ng kanyang bansa, kundi ng buong mundo. At ang ilan sa ating mga kababayan, swinerteng nakapaglibot sa mga pinapangarap lang ng marami. Para sa mga nature lover, ito na siguro ang best day of their lives. Maka-experience ng wild and exotic South Africa adventure. Ang
mag-asawang Victor Consunji at Maggie Wilson. Nakapag-diving na kasama ang mga great white sharks. Sa Cape Town, sa South Africa, noon lamang Disyembre. Ever since bata pa ako, gusto ko talaga makapag-swimming with great white shark. Noong 5th year wedding anniversary namin noong December last year, nag-decide kami na pumunta ng South Africa. Nasa loob sila ng isang cage. Ang dagat kung saan sila nag-diving. Pugad ang 2,000 great white sharks. Mabuti na lang at sina Victor at Maggie nasa loob ng isang hawla o cage. Medyo natakot ako ng very slight. Wala na, dito na ako. Kailangan ko na siya gawin. Hindi kami nauna. May group na nauna sa amin na nilagay muna sila sa cage bago kami. So, nung nakita ko naman ng kalmado sila, okay, sige, kaya ko to. Isang aluminum boat ang nagdala sa kanila sa Dyer Island, hotspot ng mga pating. So, wala siyang scuba diving gear. Ano lang siya, wetsuit lang. Kasi yung cage, parang nasa ilalim lang ng taas ng water. So, hindi siya yung sobrang lalim. Tapos yung cage, naka-attach siya sa boat. Para lumapit ang mga pating sa hawla kung saan sila naroon, meron silang pain. Nakakita kami ng total of 14 sharks. Kasi misconception ng mga tao ng mga sharks, aggressive sila, diba? Parang takot na takot yung mga tao mag-swimming sa mga beaches na madaming sharks kasi feeling nila, aatakin sila ng shark. Ang shark cage diving nagkakahalaga ng 1,750 rand o mahigit 5,000 pesos kada tao. Hindi rin siyempre pinalampas ng mag-asawa ang African Safari Adventure dito sa Londolozi Private Game Reserve kung saan makikita ang iba't ibang wild animals katulad ng tinatawag nilang Big Five: lion, leopard, rhino, elephant, at buffalo. Maganda doon, wild sila lahat. So parang every time na lumalabas ka na game drive, dapat wala kang expectations because bigla ka na lang masusurprise. Oh my gosh, pag turn mo ng corner, ayun na yung leopard nakaupo lang. Ang henyo master naman na si Joey De Leon, hilig ding mag-travel around the world kasama ang kanyang pamilya. At base sa kanilang Instagram accounts, ang kanilang latest escapade sa Lapland, Finland. Dito nag-camping ang kanilang mag-anak sa isang igloo hotel. Nag-swimming sa Blue Lagoon. Sinubukan ang husky sledding. At nasaksihan ang nakamamanghang Northern Lights o Aurora Borealis. Ang Aurora Borealis o Northern Lights, kadalasang green, blue o purple ang kulay na makikita sa kalangitan. Walang eksaktong lugar kung saan ito matsitsyempuhan, na kadalasan tuwing Oktubre hanggang Marso lang. Kaya ang mga turista, todo ang Northern Lights hunting, ang amazing view ng Aurora Borealis. Swerteng nasaksihan ngayong taon ni Dang sa Iceland. Ilang araw na kami nagta-travel para to hunt the Northern Lights. So parang sobrang swerte kasi parang sila din, yung mga locals nila doon, they believe na pag nakita mo yon, kung turista ka, parang sobrang blessed ka. Narating ni Dang ang Iceland dahil sa kanyang trabaho. Isa siyang travel manager. Dream come true ito para sa kanya. Lalo't ang kanyang mga biyahe, all expense paid. Natutunan din niya ang iba't ibang mga kultura at kasaysayan. Sa isang taon, bumabiyahe siya ng 8 hanggang 10 beses. Pero sa lahat ng kanyang napuntahan, pinaka na-in love daw siya sa Northern Finland at Iceland. Yung kanilang skyline, even pag morning, kahit hanggang afternoon na hindi mo makikita dito. Saka napaka-fresh kasi nilang food nila, even yung tubig nila napaka-fresh, napaka-tamis. Tapos mababait din yung tao. Bukod sa paghahunting ng Northern Lights, pinasyalan din nila ang lava cave, waterfalls, at volcano. Sa halagang $3,500 o humigit kumulang 160,000 pesos, pwede mo nang makross out sa iyong bucket list ang Winter Wonderland na ito.
Pag nag-work ka kasi, kailangan mo siyang i-enjoy. Yung passion mo dun sa pagtatrabaho mo. Kumbaga, mai-enjoy mo siya, magagawa mo siya ng properly. Hindi yung ginagawa mo lang siya dahil trabaho to. Dapat ini-enjoy mo din. Susunod sa Marble Capital of the Philippines, Romblon. Siguradong hindi kayo mababato sa nakatago nitong ganda at pambatong paraiso. Jake naman, nalibot na raw lahat ng continents. Isa kasi siyang seaman. I always have the passion to see the world. And sabi nga, work hard and aim and work for your dreams. Kaya yun, tinupad ko rin talaga siya. Ang pinakahuli niyang napuntahan, ang binansagang The Great White Continent, ang frozen Antarctica. Abundance of wildlife, whales, different species of penguins and birds. One of the most things that amazes me is Antarctica kasi 24/7 talaga siya na daylight. So which is really amazing. Attraction dito ang centuries-old na icebergs at ice shelves. Pero hindi raw naging smooth ang kanilang biyahe. I do experience din yung mga vessel disasters. One time na nagkaroon kami ng engine trouble due to the bad weather. Traveling from Ushuaia, which is the end of the world as they said, and the gateway to Antarctica, napaka-rough talaga ng water. So nawalan kami ng control, nawalan ng power, nawalan ng engine yung vessel. And then we're just waiting for the captain's signal to abandon the ship, but very lucky that we have vessel nearby which helped us to get back into track, and we managed to bring the vessels to the land again. You wanna have a look? Shall we see? Come follow me. Taong 2003 nung nagsimula si Jake bilang housekeeping staff sa isang cruise vessel. Pero kung marami ang naiinggit sa kanya, sa totoo lang daw, sa tuwing siya'y bumabiyahe, hinahanap-hanap pa rin niya ang Pilipinas. In my case, there are some time na rin na hindi na ako lumalabas ng barko kasi ganun din ang makikita ko eh. Kumbaga, pabalik-balik at paulit-ulit na lang. So there are times na in a month siguro hindi na ako lumalabas. And that feels na nakaka-homesick din. Taong 2010 naman nung nakilala online ng Israeli na si Tomer ang Pinay na si April. Ang kanilang common denominator. Pareho nilang hilig ang mag-travel. Ang una nga nilang meet-up nangyari sa malaparaisong isla ng Palawan hanggang sa sila'y nagkamabutihan. Started to realize, wow, traveling makes you grow. Something that you can always look back when you get old, that the experiences you had, it's just amazing. At ang kanilang pag-iibigan, pinatamis ng kanilang mga karanasan sa pagta-travel sa loob at labas ng Pilipinas. Makalipas ang 2 taon, si Tomer nag-propose ng kasal. Ang gimmick sa kanyang proposal, video compilation ng lahat ng kanilang mga biyahe. Makikita sa video na si Tomer tila naghahanap ng engagement ring. Hinanap niya ito sa Phuket sa Thailand, sa Israel, sa Pilipinas, at sa Hong Kong, hanggang sa dulo. Nung siya'y lumuhod at nag-propose. Ang isang mundong puno ng pag-ibig. A man of my dreams popped the question in front of me. It was very special. It was very lovely. And I told myself, wow, napakaswerte ko naman. That's one of the happiest moments of my life. At nito lang Disyembre, ikinasal na sila. Pero kahit kung saan-saan na sila nakarating, dito pa rin daw sa Pilipinas nila napiling manirahan. Continue living the tropical lifestyle. I now have my traveling partner for the rest of my life. Napakasuswerteng mga nilalang dahil sa mga oportunidad na dumating sa kanila para makita nila ang mundo. Sana marami pa sa atin
ang magaya rin sa kanila. Susunod, pasyal-pasyal sa Taal. Malapit lang maganda na, makasaysayan pa. At ang kanilang mga handog, yummy. Ay, sadyang mainit. Malapit lang sa Maynila ang napakagandang bayan ng Taal dito sa Batangas. Mamangha sa mga iniwang pamana ng kasaysayan, mga heritage house na talaga namang napangalagaan. Magbisita sa pinakamalaking Catholic Church, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong Asia. At masarapan sa iba't iba nilang mga handog. Hindi mo na kailangan pa ng time machine para mag-throwback noong panahon ng mga Kastila. Dahil 2.5 oras lang na biyahe mula Metro Manila, may isang bayan kung saan tila huminto ang panahon. Balisong, mga antigong bahay, masasarap na pagkain, at bulkan. Tara na sa Taal, Batangas! Hindi lang beach ang meron sa Batangas. Meron din silang ipinagmamalaking heritage town, ang bayan ng Taal. Inihain agad ng mga Taalenyo ang kanilang specialties, ang suman sa lihiya, masarap na tapa, at longganisa. At ang pangontra naman ng umay na panutsa. Bili na kayo! Famous ang Taal sa kanilang tapa, longganisa. Marami rin silang mga kakanin. Ayan, yung kanilang suman, pinipig, mga kalamay. Marami silang daing. Lahat ng mga kakanin at matatamis ng ating kabataan nandito. Pero kung may hindi ka dapat mamiss, ito yon, sinaing na tulingan. Sinaing na tulingan. Ayan. Sinaing na tulingan. Ang katerno nito, burong dahon ng bawang at saka murang bawang. Dadalawa na lang ang nagbebenta nito sa palengke ng Taal. Ang naabutan namin, si Aling Lily. 1967 pa lang daw. Ito na ang kanyang ibinibenta. Ihiwain natin ang isda para siya ay madaling maluto. Mula sa Balayan Bay, ang mga tulingan na iniluluto nilang sinaing. Ang recipe nito, natutunan pa raw niya sa kanyang ina. Simpleng pagkain, pero hindi madaling gawin. Nilinis ang isda, hiniwa, pinahira ng asin, pinitpit para maging flat. Kailangang sapinan ng dahon ng saging. Inilagay ang kalamyas o pinatuyong kamyas sa palayok at saka isinalansan ang tulingan. Pwede mo itong kainin mula ulo hanggang buntot, pati na ang tinik na lumambot na sa haba ba naman ng pagkakaluto. 6 hanggang 8 oras. Mantakin nyo yon? Sarap. Mainit pa bawat bagong luto. Healthy pa. Masarap itong saluhan ng mainit na kanin at saka ng espesyal nitong sausawan, yung patis o katas ng isda, pati na ng burong dahon ng bawang. Isa pa sa mga nagpapasarap sa bawat pagbisita sa Taal, ang mainit-init na empanada ni Aling Rowena. Masarap din daw yung empanada nila rito. Sige na, paano ho ginagawa? Ano tong sahog? Ito po ay upo, repolyo at saka ano. Yung iba, ano to? Ito po chicken pork. Chicken pork. Kayo po may timpla niya ng? Opo. Ba, ilang taon nyo na ho ginagawa to? Wala, ang panganay ko ay 35 years. 35 years na kayo gumagawa ng empanada? Baka masarap po yung empanada nyo.
Kasi 35 years, andito pa ho kayo. Kami ang nanalo. Ano sikreto? Ano sikreto? Ay, ito po yung sekreto yung lalo mong pasarapin. Ano hong sahog? Secret? O ano? Leche, tomato sauce, may konti siyang patatas, mayroon siyang Pasas. Nakakailang kilo ho kayo sa maghapon? Pinakamahina namin bentahan ng binili ay mga 30 kilo. 30. Yung chicken muna. Sarap. Bukan natin yung gulay. Talagang mainit pag binili nyo kasi mabilis maubos. Kaluluto pa lang, meron nang nakaabang. Kilala rin ang Taal sa heritage houses na hanggang ngayon nakatindig pa at naalagaan ng husto. Hindi katulad sa ibang bayan kung saan sinisira ang mga lumang bahay at istruktura. Dito sa Taal, halatang pinapahalagahan nila ang mga pamana ng kasaysayan. Isa sa pinakatanyag na heritage house, ang Casa Villavicencio, na naging secret meeting place pa raw noon ng mga Katipunero. Isa naman sa mga kapansin-pansin ang puting bahay na ito, ang Agoncillo House. Haliho kayo dito sa Taal para makita nyo yung mga napakagaganda nating heritage houses. Balik tayo sa nakalipas. Ito yung tinatawag nilang throwback talaga. Exactly. Manghang-mangha po ako sa old houses dito. Talaga hong na-preserve. Bakit ho ginagawa nyo yun? Kasi remarkable, yung ibang mga bayan, nakikita mo yung mga lumang mga bahay, talagang walang kakonsensya yung mga bigla na lang dinidemolish. Pero in Taal, pansin na pansin ho yung mga lumang bahay na talagang preserve ng mabuti. Ako personally naniniwala ako na pag nawala ang itong mga bahay na to, parang nawalan lang din tayo ng isang bahagi ng ating kultura. At alam mo naman, pag walang kultura, walang Pilipino. So ayun ang sinusubukan namin na imbitahin mga ibang bahay dito na ayusin na nila yung bahay nila. Kasi madaming bahay dito. Kasi dati, isa sa pinakamayamang bayan ang Taal. Naging capital pa to ng Batangas. Nandyan ang komersyo. So, yung kayamanan nandito. Ang dahil madaming lupain at lahat. Ayun ang nangyayari. So if you want to experience how it was like to live in that era, maging mabalikan yung ating kasaysayan, pwede nang tumira sa mga lumang bahay po rito. Exactly. Hindi lang ako nag-umpisa po niyan. Meron dito, madami din kami dito mga bed and breakfast. No, talagang hindi lang nakikitira ka din sa mga may-ari ng bahay. This is how they dined in the old days? Yes, ganito sila. Although, if you notice, dalawang lamesa yun nandito. May round table at may isang mahabang lamesa. Para saan daw yung round table? Well, basically para sa mga bata. Para hindi sila masyado nagsasama. And the adults dito. Kasi ito niya, seats 8 lang to. Meron tayong makikita, seats 16 and everything sa mga bahay dito. Ang maganda dito sa bahay na to is yung mga kanilang mga muebles. Kasi these are original muebles. Antigo talaga itong mga to. Narito tayo sa bahay ng mga Agoncillo dito sa Taal. Isa sa mga descendant nila, ito hindi alam ng maraming tao, isa sa mga descendant nila, si Maria Agoncillo, ang pangalawang asawa ni Emilio Aguinaldo. Ang isang maganda dito is yung kwarto ni Maria. Ito yung kwarto ni Maria Aguinaldo. Ito, tingnan mo to. Tingnan mo yung intricate details niya. Sa tingin ko, wala ka na makikitang ganito sa Pilipinas. Madami nagtatanong sa amin kung binibenta to. Siyempre, hindi namin binibenta. Tingnan niyo yung suklay ng araw. Yung hairbrush, talagang mga iba-iba. Iba-iba yung hairbrush niya. Diba? May pabango pa, alam ko dito, sabi nila yung pabango. Galing France siguro yan. Oo, yung pabango niya, Oo. Intact pa. Share nyo nga ho yung lesson sa mga kababayan natin. Kasi
Lalo na ho yung mga bata ngayon, ni walang photo album yan na nabubuklat eh. Puro mga Facebook na lang. Ayaw na nila ng mga lumang muebles, lumang mga pinggan, hindi na. Paano ho, can you share with them po yung lessons? Ang masasabi ko lang is dapat as Filipinos, no, we have to be proud of being a Filipino and we have to manifest our love for being Filipinos by helping to preserve what is naturally ours. Nandito rin sa Taal ang kauna-unahang camera museum sa Pilipinas. Itong house na to is Ilagan Varian House from 1870. Na-restore to 2004 ni Mr. Manny Innumerable. Isa na siya sa apo nung may-ari ng bahay. Then na-convert as a camera museum 2010. Mahigit 100 ang mga lumang kamerang narito. Sa panahon nga natin ngayon, uso yung mga selfie-selfie at ang ginagamit natin yung ating mga monopod. That time, nung unang panahon, meron na din silang mga selfie stick. Katulad nito sa ating spy camera, it's a Minox B-Set 1960. Makikita nyo dito yung selfie stick na ginagamit nila sa pang-spy, also known as a James Bond spy camera. Ganito daw ang gamit ni James Bond sa kanyang mga movie na 007. Kaya very famous to dito sa Galleria Taal. Madalas na biro-biro, huwag loloko-loko sa mga Batanggenyo. Lalo't marami silang balisong. Sa Taal matatagpuan ang pinakamatandang gumagawa ng balisong sa buong Batangas, si Mang Leo. Maraming balisong sa Batangas. Lahat, halos ng bayan, meron silang tindang balisong. Pero lahat dito nang gagaling lahat. Dito ang puno sa amin. Kaya nga tinawag itong baryo balisong eh. Iba't iba ang uri ng balisong. Tulad dito, Rambo. Nag-umpisa noong panahon ni Sylvester Stallone. Chris, Muslim Chris. Doon namin ginaya ito sa Chris sa Mindanao. Ito, kung tawagin ko ito ay Stingray. Parang buntot ng Stingray. Ito naman ang double blade, siyempre. Kitang-kita nyo, may blade dito, may blade din sa kabila. Ito naman kung tawagin namin ay dibuyod. Parang Rambo na walang butas. Parang ganyan. Tapos ito ang bayonet. Bayonet style, ang double blade ang itaas, ang baba na may plane. Ito naman yung traditional na razor type, laba style. Ito ang pwedeng pang-ahit. Tsaka syempre, ito ibang klase, suklay. Pwede mong gamitin suklayan. Sa paggawa ng balisong, ang unang ginagawa dyan ay yung handle o hawkin ng balisong. Ang sunod na gagawin dyan ay yung lock. Pag naipasok to rito, susunod na gagawin dyan ay yung handle. Ito ay buto ng kabayo. Ngayon, pwede kang gumawa, pwedeng plastic, pwedeng kahoy. Pag naikapit na yan, ang sunod na gagawin dyan ay ito, brass. Ilalagay mo rito yan. Dito yan. Brass yan dito. Ngayon, pag napakapit na yan, nalagay na dito, bibilugin yan. Pagka nabilog yan, saka pa ilalagay yung blade sa handle. Pag naparimatch yan, saka pa tayo gagamit ng machine para i-grinder itong blade. Ang malungkot, halos namamatay na raw ang industriya ng balisong sa Barangay Balisong. Sa ngayon, medyo kukunti na gumagawa ng balisong. Kalungkot nga isipin, parang dayang industry ng balisong kasi kukunti na nga nag-aaral. Siguro mga 30 years old na ang pinakabata na gumagawa ng balisong. Isa pa sa mga ipinagmamalaki ng mga taga rito ang kanilang mga gaya. May mga hinabi pa mula sa pinya na ang pagkakaburda talaga namang detalyado at mabusisi. Ito yung mga embroidery nila. Famous din kasi ang Taal sa needlework. Marami silang mga barong, mga pinya, mga burda. Marami sila niyan. Magandang hapon po. Patingin mo ng ginagawa ninyo. Ito po yung tinatawag na halkalado. Okay, papaningin nyo, Mana. Yung mga design nito, yung traditional pa. Yes. Yung nung araw pa. Saan kayo natutong magkalado? Mga parenthood na. Saka yung parents nyo naman sa mga lolo. Kaso tinatanggal nyo yung mga hibla, yung mga thread. Tapos dun kayo magkakalado. Yes, ma'am. Tapos ibabalik ulit sa dating, ito yung bibilugin na ulit yung hilo. Kasi square ito. Ang gusto nyo maging round. Oh, talaga naman napakabusisi. Ito na yung finished. Pero i-all over namin yung kalado. Ang hirap ulit itong trabahong to. Man,
Or Buwan ho inaabot? Yes, ma'am. Oh, magkano ho ito pag na-benta ito yung selling price namin, table runner, 1,500. Ang ganda naman Pero kasi. kung gawin siya, mga almost 3 months. 3 months. Sa mga magbibisita iglesia naman ngayong mahal na araw, bukas ang pinto ng Basilica of St. Martin de Tours. Napaka-enggrande ng harapan nito. Parang hindi nalalayo sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Ang orihinal na ceiling o kisame ng simbahan, iginuhit pa raw ni Don Luciano Oliver na siya ring nagdisenyo ng San Agustin Church sa Maynila. Ito po ang Basilica ng Taal. 1575 pa ho ito itinayo ng mga paring Agustinian. Ang style niya po ay Baroque, lumang-lumang simbahan. Pero pagka tinignan niyo ho yung kisame, medyo 3D ho yung rendition ng artwork na naroon. Sa lawak ng simbahan na kalahating ektarya, ito ang itinuturing ngayon na pinakamalaking simbahang Katoliko, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. Makailang ulit na raw itong na-renovate matapos tamaan ng iba't ibang mga kalamidad. Pero maski pa paano, napanatili pa rin nito ang orihinal na anyo. At ang ilan sa mga yaman ng simbahan, iningatan at napreserba. Ang patron saint ng Basilica ng Taal ay si San Martin de Tours. Medyo unique yung santong ito kasi nakasakay siya sa kabayo. Sinasabing siya ang patron saint ng mga sundalo kahit na ng mga manlalakbay. Ang bakasyon, maganda ring pagkakataon, hindi lang para magliwaliw, pero para higit na matuklasan kung sino tayo at ang mayamang kultura at kasaysayan nating pinagmulan. Hindi lang mga masasarap na pagkain at magagandang tanawin ang makikita sa mga probinsya. Marami ring mga talent na proudly prom day na naghihintay lang madiskubre. Garantisadong magbibigay ng saya at tuwa. Tuwing tag-init, para silang mga ninjang naglalabasan. Sumisirko-sirko at tumatambling sa ere. Tumutulay pa sa lubid. Pagdating naman sa akyatan, hindi rin sila paiiwan. Kayang-kayang bumuo ng human pyramid. Ang Philippine Acrobatic Troupe na orihinal na nagmula sa Mindanao. Kami ang Philippine Acrobatic Troupe! Pero ngayon, meron na rin silang wire balancer na ginagamitan pa ng unicycle na may taas mula 3 hanggang 12 feet. Ito yung gagamitin natin para sa wire balance exhibition na before namin ito ikabit, syempre inuuna namin tingnan yung mga poste na pagkakabitan, yung mga lugar kung saan namin pwedeng ikabit. Kung matibay ba, sisiguraduhin para mas ligtas yung ating performer. Meron din silang tube balancer o yung bumabalanse habang nasa ibabaw ng tabla na nakapatong sa tubo. Natatakot din kami kasi syempre nag-i-enjoy kami pero at the same time we're praying na maging safe sila. 3 hanggang 4 na oras kada araw kung sila'y mag-practice. Sinisiguro nilang nasa kondisyon ang kanilang mga katawan. Araw-araw nag-e-exercise at regular daw na kumakain ng gulay at prutas. Kailangan po medyo healthy po yung mga katawan namin para po medyo maganda naman po para po sa isang performer. Iwas din po kami sa mga other bisyo para po yung katawan namin, maintain po namin yung lakas. Kailangan malakas ang katawan,
matibay ang loob at interest ang isang tao para maging miyembro siya ng Philippine Acrobatic Troupe. Si Ernie, isa sa mga orihinal na miyembro at trainer ngayon ng Philippine Acrobatic Troupe. Mula raw nung napasama siya sa grupo, itinigil na niya ang kanyang bisyo ng pag-inom ng alak. Yung safety, yun ang una naming pinag-aaralan at saka yun ang unang tinuro sa amin hanggang sa mga idea na lang, dagdag kami ng mga idea, practice. Ang kinikita naman sa bawat show ng kanilang wire balancer na si Les Henry, ipinampapatayo raw niya ng bahay at ipinampapaaral sa ilang mga kamag-anak. Sumali na po ako sa katulad po ng Itbulaga. Nakapagpatayo po ako ng bahay namin. At tinuturo ko sa magulang ko. Kasi nagsisigawan. Doon lumalakas yung loob namin. Parang wala yung kaba sa dibdib namin. Sa audience na kami nakuha ng inspirasyon. Dahil sa nakamamanghang performance ng Philippine Acrobatic Troupe, nalibot na nila ang iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pati ang mga tiga-Tondo, meron ding pambato sa mga sisiga-siga sa mga buwis buhay performance. Kami ang Jazz Exchange ng Tondo. Ang kanilang pinaka-importanting props, ang 12 feet na kawayang ito. Pero hindi sila magtitinikling. Ang isa kasi nilang dancer, dito nila isasabit. Sila ang Jazz Exchange, mga Becky Kawayan dancers. Pasabog! Dahil nababato raw ang kanilang barkada tuwing magbabakasyon, nililibang na lang nila ang kanilang mga sarili sa pagsasayaw. Hanggang sa naisipan na nilang gawin ito, racket. Pinakilala rin po yung member ng grupo namin sa dance contest din po. Kasi before po, magkakalaban po kami. Ang kanilang head dancer, si Jeric, sumampa sa kawayan ng patiwarik. Nariyang tila iwinawas-iwas lang siya. Pero ang ganitong tricks, napakadelikado. Binalutan po namin siya ng packaging tape para mas maayos po namin siya mahawakan, mas kumapit po talaga sa mga kamay namin. Nire-rehearse po muna namin siya ng mas mababa. Kung ihahalos po namin dun sa kabilang part, kailangan mas malapit. Pinag-aaralan po muna namin maigi bago po namin talaga gawin ng dire-diretso. Sobrang sarap po talaga sa pakiramdam pagka naririnig niyo na po yung hiyawan at palakpakan ng mga nanonood. Halos hindi niyo na po talaga mararamdaman yung pagod, saka yung bigat nung nararamdaman niyo dun sa mga stunts na ginagawa niyo. May takot din naman po, syempre kahit pa paano. Pero syempre po, yung takot na yung tinatanggal po namin kasi hindi po talaga makakatulong sa amin yun. Pinapalitan po talaga namin ng iba yung pagtitiwala sa isa't isa. San Carlos, Pangasinan naman, umaga pa lang. Umaalingaw-ngaw na ang compound na ito sa tugtugan. Dito kasi nakatira ang halos 40 mga musikero, ang Palaganas Marching Band. Isa sa pinakamalaking grupo ng marching band ng San Carlos, Pangasinan. Ang mga miyembro nito, puro magkakamag-anak. Pag tinawag mo ang ensayo, hindi ka nagagasta ng
pamasahe dahil katabi ng bahay mo lang ang mga membro nyo. Kakain na sila sa bahay-bahay nila. Dahil halos 17 taon na ang kanilang grupo, para hindi sila mapag-iwanan, nag-isip sila ng bagong mga pakulo. Nariyang dinadampot ang pera gamit ang bibig habang nagpapaikot ng baton. Pagbuo ng iba't ibang formation. At kung ano-ano pang mga paandar. Madalas daw silang maimbitahan sa iba't ibang mga probinsya, lalo na tuwing summer, kung saan kumikita raw sila mula 2 hanggang 3,000 piso kada miyembro. Ang tumatayong leader ng grupo, ang 51 anyos na si Romeo Palaganas. Bata pa lang daw siya, hilig na niyang musika. May sarili raw kasi noong marching band ang kanyang lolo. Halos hindi ako natutulog. Tumutugtog ako sa orkestra, tumutugtog pa ako sa banda. Kasi wala pa akong sarili noon. Bumili na rin ng gamit. Habang lumalaki ang mga anak, nakapag-produce na rin ng kunting hanap buhay sa banda na yan. Sa awa ng Diyos, naipatayo ko na rin yung marching band. Ang lahat din ang ginagamit nilang gamit at mga instrumento, katas ng kanilang bawat performance. Ang mga kinita niya sa pagtugtog na ipagawa niya ng bahay at natustusan ang pag-aaral ng 5 niyang mga anak. Pero ang talagang ipinagpapasalamat niya sa pagbabanda, dito niya nakilala ang nagbigay ng musika sa kanyang buhay, ang kanyang kabiyak na si Lina, na dating majorette ng kanilang banda. Ang halos magtatatlong dekada na nilang pagsasama, maayos at wala raw malaking problema. Hindi ko rin alam na magiging asawa ko siya dahil biniro-biro ko lang na manonood kami ng sine. Nang manonood kami ng sine, simula nun, naging kami na. Hindi lang mga magagandang tanawin ang pwedeng ipagmalaki ng mga bayan-bayan. Pati ang mga nakagugulat, nakamamangha at natatanging mga talento na talaga namang buwis buhay. Romblon ang marble capital ng Pilipinas. Pero marami pa roong hindi nadidiskubre, katulad ng magagandang mga beach at ang ipinagmamalaki nilang bukayo at utan na langka. In Romblon, siguradong hindi kayo mababato. Kung ang pagbabasihan lang mga naibalita tungkol sa probinsyang ito, marahil isa ito sa mga maituturing na pinakamisteryoso. Isang bahagi ng karagatan nito inihahalin tulad sa Bermuda Triangle dahil ilang barko na ang dito'y lumubog. Pati ang mapaghimalad yung manuritong Santo Niño, ninakaw pero naibalik din matapos ang mahigit 2 dekada. Ito ang probinsyang unang nakilala bilang marble capital ng Pilipinas, ang Romblon. Sa mga nakalipas na taon, unti-unti nang nabubunyag ang tunay na lihim ng probinsyang ito, ang itinatago nitong ganda. Ang Romblon binubuo ng 3 pangunahing mga isla o pulo: Romblon, Tablas at Sibuyan. 5 kilometro mula sa bayan ng Romblon, matatagpuan sa Barangay Lonos ang beach na pwedeng-pwede mong masolo. Puting-puti at malapulbos ang buhangin. Asul na asul ang karagatan. Ito ang Bonbon Beach. Mula sa salitang Romblomanon ang bonbon, ibig sabihin ipon. Sa paghampas kasi ng tubig dagat, unti-unti raw naiipon ang mga buhangin, kaya nagkaroon ng sandbar. Katunayan, tuwing low tide,
lumalabas ang 500 meters na sandbar na ito, kung saan makikita ang maliliit na isla ng Bangog. May season niya na parang dinadagdagan. Pagpunta niyo doon, napakalapad niya talaga ang tawag niya binubunbunan, dinadagdagan. So, nung bandang huli na, bonbon na lang. Napakatahimik ng Bonbon Beach. Perfect sa mga gustong mag-relax. Wala ritong kahit na anong resort o establishmento. Dito, kaisa mo ang kalikasan habang tinatanaw ang perfect sunset ng Tablas Island. Malapit sa Bonbon Beach, matatagpuan ang isa pang Virgin Island, ang Cobrador Island. 1,000 lang ang populasyon dito, kaya napakatahimik. Naguso ang dating pangalan ng isla, nang ibig sabihin, Coral Reef. Pero kalaunan, pinalitan nila ito ng Cobrador dahil ang mga madalas daw na bumisita sa isla, mga naniningil ng buwis o yung mga Cobrador. Yung salitang cobra, sa amin po kasi yung nangungulikta ng buwis po ay cobra. Dito po pumupunta. Kaya pinalitan po ito ng Cobrador. Bukas ang bahay ng ilang mga residente rito para sa mga turistang nais mag-overnight. Kagaya na lang ni Mang Hipolito. Dahil silang mag-asawa na lang ang nakatira sa kanilang bahay, naisipan nilang tumanggap na rin ang mga bisita. Dagdag kita pa. Wala pa ko yun dito para sa mga turista na gustong mag-overnight o kaya gustong babakasyon. Gawa sa kawayan ng bahay, overlooking sa dagat ang bintana. 150 pesos lang ang bayad kada tao. Kung gusto mo naman ng historical tour, dito pa rin sa Romblon, matatagpuan ang Fuerza San Andres o Fort San Andres. Dahil nakatayo ito sa burol, kinakailangang akyatin ang mahigit 100 baitang ng hagdan. Si Mang Elan ang tagapangalaga rito. Kahit may edad na siya, halos araw-araw pa rin daw niyang inaakyat ang San Andres. Dito raw kasi madalas maglaro noon si Mang Elan. Kaya naman tuwing pumupunta siya rito, para raw siyang bumabalik sa kanyang pagkabata. Napakaganda, pupunta ka doon. Ako si Bonifacio sa taas. Sisigaw-sigaw ka dyan sa taas noon. Pero dandahan na, baka mababagsak ka. Gawa sa coral bricks ang Fort San Andres. Ipinatayo ng mga Espanyol para maging proteksyon laban sa mga Moro at sa mga pirata na nais daw dating sakupin ang lugar na ito. Ang view sa labas ng Fort San Andres, makapigil hininga. 1.5 oras naman na pamamangka mula sa Romblon, matatagpuan ang Tablas Island, ang pinakamalaking isla sa probinsya ng Romblon. Ilan pa lang ang mga hotel dito. Isa na rito ang Cummings Highland, isang bed and breakfast accommodation na pagmamay-ari ng pamilya ni Star, isang Canadian national. Kwento ni Star, naghahanap daw sila noon ng lugar na maaari nilang pasyalan. Para malaman kung saan sila pupunta, pinaikot lang nila ang globo o ang globe. Akalain mong huminto ito sa Romblon. Doon na sila nagpasyang magpatayo ng tahanan. So we decided to come here as a family. No intention of moving here, just on vacation, but we absolutely fell in love with it the minute we got onto the boat. He just loved it here. So we packed up everything and we sold everything we own in Canada and we started over in the Philippines. So now this is our home. Tree house ang ipinatayo nilang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang ilan nga raw sa mga kahoy nagmula sa mga punong nabuwal nung bagyong Yolanda. Welcome to Cummings Highlands. This is our whimsical treehouse that we decided to build as a family. So come on, I'll show you around. So coming inside, you're going to see a lot of different kind of whimsical features that we do have. We have a nice pool table for the guys who like to shoot pool, drink some beers, you know, Filipino style. So as we're close to the ocean, and I'm a diver as well, so the ocean is very dear to my heart, as well to my parents who are also divers. So she designed everything from the own creations of her mind, and every piece of tile was hand put on one by one. All of the shells are also from the Laog Bay. Everything in our own barangay, our own people. The fishermen brought us to them. Ang kanilang veranda, 360 degrees. Saan mo man gustong tumingin, pwede. Ang
Ang mga kwarto naman, kubo style. Conceptually, it's all my mom's idea. She's the architect behind the design. We wanted something kind of get back to nature, back to the earth. Kinaangaliwan din ang mga bisita. Si Bella, isang wild monkey. Pwede ring makihalubilo ang mga turista sa mga alaga nilang farm animals. That's a very cool thing to do. I mean, it's more down to earth, more in contact with the nature. Of course, that's better. For more of us, we're not really in it to do mass production of tourism. We want ecotourism. So we want to help the people develop knowledge about the land. Meron ding freshwater swimming pools na meron pang outdoor theater. Humigit kumulang 100 iba't ibang mga isda naman ang makikita sa Looc Bay Marine Refuge and Sanctuary. Ang dayuhang diver na si John, bagamat ilang beses na raw nagpabalik-balik sa Romblon, first time daw niyang mapuntahan ang fish sanctuary na ito. Love it here. I can get away, I can relax. It's very homey and nice, very welcoming. Para naman sa mga mahihilig sa matamis, dito sa San Agustin, Romblon, matitikman ang pinakamasarap na bukayo. Si Aling Rodora, ang isa sa mga kilalang nagluluto nito. Yung luto ko kasi matagalan yan. Kasi yung ibang bukayo, ang nilalagay lang nilang tubig, kaunti, kaya madali lang maluto. Ay, yung sa akin talagang marami para hindi masira agad. Marami ang tubig. Pag iniluto ko yan, pinapatuyo ko yan. Matagal nga, mga 4 o 5 oras. Para masigurong malambot ang kanilang bukayo, murang nyog ang gamit. Pagkakuha sa puno, binalatan, nilinis, ginadgad ng dahan-dahan. Nag-caramelize ng asukal. At saka nilagyan ng tubig hanggang ito'y nalusaw. Sunod na inilagay ang nyog at vanilla. Sobrang lambot niya. Yung tamis, tama lang. Si Mang Rafael naman, specialty ang paggawa ng utan na langka. Isa sa mga paboritong ulam dito. Tinadtad muna ang langka. Mas madali raw kasi itong lutuin kapag maliliit ang hiwa. Sunod na nagpakulo ng gata na may bawang at sibuyas. Isinunod ang langka, asin, dried hipon, at dahon ng malunggay. Masarap siya. Tama-tama lang siya sa gata. Isang oras na pamamangka mula sa Santa Fe. Matatagpuan ang tourist spot na pinakapambato ngayon ng Romblon sa pinakatimog nitong isla sa bayan ng San Jose, ang Carabao Island. Kilala rin ang isla sa tawag na Hambil. Nung una namin itong itinampok taong 2008, bibihira pa lang ang mga turista. Ngayon, dagsa na. Nagsulputan na rin ang mga maliliit na resort at restaurant. Pumunta po ako dito para ma-relax naman at para maiba naman. Pwede ritong mag-cliff diving. Ang magbabarkadang ito, halatang enjoy na enjoy! Pwede ritong mag-caving. Mga paniki na maliliit din po sa loob. Marami na sa formation na stalactites. Meron din stalagmites. Meron doon isa kulog. At pasyalan ang buong isla. Aba, meron na rin ditong island nightlife. Yung nightlife namin na hindi ganun ka-lively, hindi namin tinitignan yan na negatibo. In fact, plus factor namin yan. Kasi kung karaniwan ng bakasyon, sasawang-sawa yan sa syudad, sawang-sawa sila sa ingay, they want peace. Hindi mahirap makita kung bakit nagsisimula ng mag-boom ang turismo sa Romblon. Sana nga lang mapangalagaan ang kalikasan kahit dagsain ito ng mga turista para mapanatili nito ang pagiging isang paraiso. Hulyo ng nakaraang taon, sa hindi malamang dahilan,
Bigla raw nahilig sa pagkain ng kambal na saging si Mileta. Wala siyang kaide-ideya. Naglilihi na pala siya. Gusto niya kumain ng saging dikit. Sa palagay ko po, saging siguro yung pinaglilihan po. Saging na dikit. Nitong March 12, isinilang ni Mileta ang anak nila ni Jumbert. Pero laking gulat nila dahil ang mga paa ng sanggol, crab foot o yung maihahalin tulad sa sipit ng alimango. Wala rin daw itong ngala-ngala. At ang pinakagumulantang sa kanila, sa likod ng sanggol, may nakakabit na 2 ekstrang hita at paa. 8 rin lang ang daliri nito. At sa tuwing gumagalaw ang mga paa niya sa harap, gumagalaw rin ang mga hita at paa nito sa likod. Nakalawit din ang balat na ito na tila hindi na buong ari ng bata. Meron din itong maikling diloy. Sa bandang puwitan, tila senyales na hindi rin nabuo ang butas nito. Normal naman siya, si Palik. Tapos ang sabi ng kasama ko, ipundal ko daw kasi nahirapan kami pagpalabas ng balataang. Ganon, hindi namin alam paglabas, 4 na ang tiil. Hindi ako nakapagsalita. Alalayan mo ng tulak kasi yung dito na sa baywang, matagal kasi lumabas. Siguro yung 2 paa niya masabit sa gilid kaya natagal-tagalan din ng konti. Suspecha ng kanilang municipal health officer, meron daw itong parasitic twin o yung kakambal na hindi tuluyang na-develop sa sinapupunan at hindi rin humiwalay sa katawan ng kanyang kakambal. Na-develop yun, twin yun dapat. Pero hindi na-develop yung trunk niya at saka yung head. Paalang. Kung ako nagiging doktor, at least the first time na makakaroon kami ng baby dito sa amin. Years before na hindi pa ko sinilang kung mayroong ganon dito. Nadatnan namin sa Rural Health Unit sa bayan ng Hilongos sa Leyte si Mileta. Nag-iipon pa rin ang lakas at ang sanggol niya na pinangalanang si Junior. Nilipay. Mapugyatag sa Ginoo. Pirahan na rin makuha ng tiin. Hindi pa rin daw sila nakakaalis ng health center sa takot na baka sila dumugin. Pinaniniwalaan kasi ng ilan dito mga residente na ang sanggol may kakambal din daw na swerte. Swerte yun. Kasi bihira lang yan. Siguro, swerte sa pamilya. Wala namang makapagsasabi ng swerte ba o malas kasi Diyos lang yung nakakaalam sa lahat. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng ipinanganak na bata. Sa akin po, mahirap po talaga yun kasi lalo pag malaki na siya tapos 4 ng paa, mahirapan yun sa paglalakad. Ayon sa kanilang municipal health officer, kumpleto naman daw sa check-up si Mileta. Gayunpaman, dahil kapos sa pera, hindi raw ito nakapagpa-ultrasound. Kung na-ultrasound nyo, nakita na gano'n ang baby sa womb ng mother, wala nang tayong gagawa doon. Antayin natin na lumabas siya. Bunso si Baby Junior sa 3 magkakapatid. Ngayon, inaalala ni Jumbert kung paano pagkakasyahin ang kakarampot niyang kinikita sa paghahabal-habal at pag-akyat ng nyog. Itataguyod ko sa pagsisikap ko para mabuhay ang pamilya ko. Gayunpaman, tanggap na raw nila ang sinapit ng kanilang anak. Ito para sa akin po kasi anak ko, kahit nakaganyan yung paan niya. Nagpasalamat din ako na lalaki yung anak ko, kaso mayroong binigay nga 2 paa. Okay lang po sa akin kasi yan ang binigay sa akin ng Diyos. Sinamahan namin sa espesyalista sina Jumbert at ang kanyang mag-ina. Doon na lamang may impeksyon daw sa pusod ang bata at sepsis o impeksyon sa dugo. Kapag gumaling na si Junior, dito na raw siya maaaring ipasitiskan para malaman kung maaari siyang operahan.
tingin ko supposedly is kambal sila, parang Siamese, hindi lang na-develop yung isa. So ang nangyari, parang nawala yung upper half ng second baby, is nakakabit yung lower half niya. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kasi siya buhay. So most probably, meron siyang supply ng blood, meron siyang nerve supply din. So kaya gumagalaw siya, pink na siya, hindi siya nangingitim. So hindi siya patay. Buhay talaga siya na parte ng bata. Sa kaso ng parasitic twin, imbes daw na maghiwalay ang kambal na fetus, nagdikit ito para maging parte ng iisang katawan. Kaiba ito sa conjoined twins, kung saan magkadikit ang katawan ng dalawang tao. Yung isang kambal ay nakadepende dun sa isang kambal. Bali yung isang kambal ay hindi fully na-develop, so kumukuha siya ng sustansya or nutrition, blood supply, sa kambal niya na nakadikit sa kanya. Usually, 1 in 1 to 2 million live births yung incidence niya. Para sa mga parasitic twin, walang known factors para dito. Sobrang rare kasi niya, so hindi pa rin talaga matukoy kung ano yung mga risk factors for this kind of situation. Kailangan natin ng pediatrician, neonatologist, geneticist, pediatric surgeons. Yun yung mga important na nagpe-play ng role para sa management ng ganitong klase ng patient. Ang una naming naitampok na kaso ng parasitic twin, ang tinawag nilang Octoman o si Mang Rudy Santos. May epekto mo ba sa kalusugan ninyo itong meron mo kayong kadugtong? Nung bata ako, napapansin ko lang na kapag yung po yun ay nasasalubsob o nasusugatan, ako po ang nilalagnat eh. Nilalagnat po ako buo. Pero kapag ako naman, dito sa parte ng katawan ko, ang nagkaganon, masugatan ako, namaga o nanagnak, napapansin kong baliwala sa kanya. Ano bang turing niyo sa sarili niyo? Isang tao o dalawa ho kayo? Ang nararamdaman ko lang, para lamang may sobra sa katawan ko. Susunod, sa buwang ito, hindi lang pala si Baby Junior ang isinilang na may ganitong sitwasyon sa Pilipinas. Si Baby Junior ang isinilang na may ganitong sitwasyon sa Pilipinas. Nito lang March 6, isang pares naman ng kambal ang dinala rito sa Philippine General Hospital o PGH. Anak ng mag-asawang Richard at Trina, sina Baby Reno at Baby Richard Jr. Una raw lumabas si Baby Reno. Normal naman daw ito maliban sa bingot nito. Pero laking gulat nila nang lumabas si Baby Richard at nakita nilang meron itong 4 na hita at paa. 2 rin daw ang ari nito. Tingnan po sa ultrasound ko lang po, ang sabi sa akin ng doktor, okay naman po, kaso lang hindi naman nakita na may diferensya po siya dito. Paglabas na lang po nung pinanganak ko lang po, sinabi sa akin ng kaibigan kong nurse na mayroon nga daw nakapatong dito sa kanya. At saka yung isa kong anak na may bingot din. Yun lang, doon ko lang po nalaman na may diferensya pala. Ayon sa mag-asawang Richard at Trina, alam daw nilang parehong may lahing kambal ang kani-kanilang mga pamilya. Pero hindi nila inakalang hahantong sa ganito. Nalulungkot po ako kasi bata pa po yung anak ko, nagkaganon na po. Hanap buhay ko po, driver lang. Wala naman po akong sapat na kinikitang pang-araw-araw. Kaya po, ayun, nangihingi po ako ng tulong. Sumailalim na raw si Baby Richard sa X-ray. Dadaan din daw ito sa CT scan para masuri kung nakadugtong sa kanyang katawan ang sobra nitong hita at paa. Doon malalaman kung maaari itong operahan. Kay Baby Richard, yung specific na assessment sa kanya is conjoined twinning epigastric heterophagus type. Pero in short, it is a parasitic twin. So, chine-check namin kung free from infection, which is okay naman. Wala naman siyang infection as of now. Kailangan lang mag-secure din kami ng mga blood products for possible na magagamit para sa operation sakaling magiging madugo ito. Actually, sa kanya, ang plano na operation is separation of the parasitic twin. Depende pa po sa recovery ng pasyente kung kakayanin po ba niya yung operation. Kasi case-to-case basis pa rin po. Kakaiba man ang kanilang mga kondisyon, ayon na rin sa mga eksperto, maaari namang mabuhay ng matagal at mamuhay ng normal ang mga may parasitic twin. Kakambal man nila ang kanilang kambal.
Tunay ngang napakaganda ng ating bayan. Kaya, tumito muna at mamasyal. Meron ho ba kayong kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? I-KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions, kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fan page. Hanggang sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso. Kapuso mo, Jessica So.